na imbag na aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Ito pong mga nakaraang araw, nakita po natin, lalo na dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, ang iba't ibang muka ng mga DDS. Pero magkakaiba man po yung hilatsa ng kanilang mga pagmumuka, isa lang po ang hugis nila. At yan ay ang makapanlinlang ng taong bayan. Ba't ko nasabi yan? Kasi mapapanood naman natin eh. In fact, naririnig natin kanilang mga statements before and after. At makikita nyo, sinasalungat nila ang sarili nilang mga statements. So, pinili ko po yung tatlong pinaka sa iba't ibang muka ng mga DDS. And in third place, ito pong tandem ni Attorney Misleading Ferrer at ni Attorney Sheila Leading Season. Ba't ko ba nasabi yan? Kasi natandaan niyo po, in fact, nasabi ko to sa previous episode ko. Nung sinabi ni Attorney Kapunan na misleading questions are not allowed, ang taray ng pagkakasagot nitong si Attorney Misleading na it is allowed. And bago pa yan, tinarayan pa niya si Attorney Kapunan. Samantalang humihingi siya ng respeto sa kapwa-abogado na dapat daw magrespetuhan kahit na anong taon pa ang naging serbisyo mo. Dahil sabi niya, si Attorney Kapunan, 48 years na in service, samantalang siya 15 years lang. So sinabi pa niya na we should respect each other. Pero ito, panoorin po natin itong video ni Attorney Misleading. Hindi kaya dapat siya ang unang rumispeto? Ito po yan. Not all questions can be answered by yes I'm or on no. cross, Your Honor, please. I'm on cross, Your Honor, please. I'm on cross, Your Honor, please. Counsel, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They are allowed. counsel, please. O, hindi ba? Ang taray ni Attorney Misleading. Nung nagsalita si Attorney Kapunan, nag-butt-in siya at sinabi niya, I am at cross or something to that effect. Pero nakita niyo yung asta niya, taas noo ang taas ng leeg niya. I am at cross. At nagsalita pa nga si Attorney Kapunan na misleading questions are not allowed. Pero anong sagot ni Attorney Misleading? It is allowed. Di ba? Tapos hihingi ka ng respeto. Ikaw ang unang hindi rumirespeto. Yung asta mo no? Talagang, I am at cross. It is allowed. Di ba? O, tapos, narinig na natin lahat yan. Lahat, pati dyan sa impeachment trial, narinig ang sagot ni Attorney Misleading. Pero, to the rescue, ang kanilang lead counsel na si Attorney Sheila Season. Pakinggan naman natin itong pilit na pagtatanggol ni Season kay Ferrer. The contention of the argument between Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Kapunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Kapunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, in effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions, and yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this. Oh, hindi ba? Pinalalabas ni Attorney Season na lahat tayo ay bingi, na hindi natin nakuha, hindi natin na-gets kung ano ang pine-pertain nitong si Attorney Misleading. At kung papansin niyo, halos magkanda-bakil-bakil itong si Attorney Season sa pagtatanggol at pagtatakip sa kanyang co-lawyer. Kitang-kita mo naman sa pagbitaw ng statement ni Attorney Season, nangangapa siya kung paano niya ipagtatanggol itong kanyang kasamahan. Pero kahit na anong gawin ni Attorney Season, huling-huli na yung kasamahan niya, pero pinipilit pa rin pagtakpan. At sa nangyari yan, I'm sure, minus 1,000 points itong si Attorney Season as a lawyer.
Dahil nakita po, nasaksihan ng buong Pilipinas ang pagsisinungaling ni Atty. Sison. Ipagpilitan ba naman na hindi daw yun ang ibig sabihin ni Atty. Ferrer? Lahat naman tayo narinig natin. May pagkakaila mo ba yung mga expression ng mga taong nasa likod ni Atty. Kapunan? Di ba hindi? Tapos tayo pa ang gagawing tanga ni Atty. Sison. So isa po yan sa mukha ng mga DDS. Nasukol na, nahuli na, pero lulusot at lulusot pa rin. Tandaan niyo si Sara Duterte, nung minura niya si President Bongbong Marcos, pinagbantaan niya. Di ba the next day, sinabi niya na wala daw threat na nangyari, hindi daw siya nagbanta at wala daw gunman or assassin? Parang ganito lang yan eh. Sinabi na ni Ferrer at narinig natin na misleading questions are allowed para sa kanya. Tapos, pipilitin i-twist ni Atty. Sison para palabasin na lahat ng nakarinig sa statement ni Atty. Misleading ay mali. Lahat tayong nakarinig ay nabingi dahil tanging si Atty. Ferrer lang ang nakaintindi ng kung anong ibig sabihin niya doon sa statement ni Atty. Kapunan. So doon sa huling statement ni Atty. Sison, ano ba yung sinabi niya? Na we will not have this or something to that effect? Mas lalong hindi namin matatanggap yung ginawa mo, Atty. Sison. Na huling-huli na yung associate mo and yet ipagtatanggol mo pa kahit na bukong-buko na kayo. Okay, in second place, itong mag-asawang Mariel and Robin Padilla. Tandaan niyo in 2022, meron sinabi itong si Mariel Padilla na habang nasa kulungan pa itong si Robin Padilla at hindi pa senator, ay nakagawa na si Robin Padilla ng batas. Ito po ang sinabi ni Mariel. Si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay, without even being a senator. So, ayan ha, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang narinig po natin na sinabi ni Mariel Padilla, nasa kulungan pa si Robin Padilla ay nakapagpasa na ito ng batas without even being a senator. Maliwanag po yan ha. So kung ikaw ang makakarinig sa sinabi ni Mariel Padilla, ano ang iisipin mo? Na si Robin Padilla, hindi pa senador at nakakulong pa, ay nakapagpasa na ng batas. At hindi lang yan. Mismong galing kay Robin Padilla na siya mismo nakapagpasa na ng batas. Hindi pa po ako tumatakbong senador, nakagawa na po ako ng batas. Gusto ko pong ipaalam sa lahat, nagkaroon na po tayo ng Robin Padilla Law. Again, hindi ba napakalino pa yan sa sikat ng araw? Galing mismo kay Robin Padilla, sinabi niya na hindi pa siya senador, nakapagpasa na siya ng batas. Malinaw po yan ha. Silang mag-asawa, sinabi nila na hindi pa senador si Robin Padilla ay nakapagpasa na ito, si Robin Padilla, ng batas. Ang galing naman. Hindi ka pa senador, nakakulong ka pa, and yet nakagawa ka na ng batas. Nung binatikos ng taong bayan itong si Mariel Padilla, kahit na nung 2022 pa yung sinabi, naglabasan ngayon. So natural, ipagtatanggol ni Robin Padilla yung asawa niya. Ngayon, porke nasukol na sila at nakita ng taong bayan na nagsisinungaling sila, dahil hindi ba naman pagsisinungaling yon? Sinabi nila, silang mag-asawa, na hindi pa senador at nakakulong pa si Robin Padilla ay nakagawa na ito ng batas. Bakit ngayon? Parang naiba na yung statement ng dalawa. Pakinggan natin. Realize na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na dun sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila, na tinitake pala nila lahat literally. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan ng literally. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon. Nung ginagawa yung batas na yan, nung dinadraft yung batas na yan, sino kaya ang pinuntahan nila? Question, in-interview, kinausap para makagawa ng batas. Alam niyo po that ako, I am many things, but I am not a liar. Ibang-iba yan sa naunang statement ni Mariel Padilla at ni Robin Padilla. Ngayon, iba na ang sinasabi ni Mariel Padilla. Para bang ibig niyong sabihin taken out of context at kailangan lang daw ng common sense. Kailangan pa ba ng common sense?
nung sinabi ni Mariel at ni Robin na oo, nakapagpasa na siya ng batas? Tapos ngayon na kayo ay na-call out, biglang magbabago ang inyong statement at kasalanan pa nung mga nakarinig sa inyo nung sinabi niyo yung pagyayabang ninyo na nakagawa na ng batas si Robin Padilla. Ngayon, biglang nag-iba na. Huwag daw i-take literally. Dahil niliteral daw nung mga nakarinig sa sinabi ni Mariel Padilla at ni Robin Padilla na nakapagpasa na raw si Robin ng batas. Ngayon, manggagaslight pa sila na mali ang rinig ng mga tao na wala silang common sense dahil niliteral nila. Ang ibig kasi sabihin ngayon ni Mariel ay nung dinadraft daw yung batas na yan, ay pinuntahan si Robin Padilla sa kulungan at siya ay in-interview. Samantalang kung tutuusin, hindi lang si Robin Padilla ang in-interview ng mga nagdadraft ng batas. At dapat, ang sinabi nila mag-asawa, sila ay nakatulong sa pagpasa ng batas. Hindi di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw na si Robin Padilla ang nakapagpasa ng batas. Ngayon, sasabihin nila Mariel na naging instrumento daw si Robin Padilla sa pagpasa ng batas. Hindi ba iba yun? E di sana sinabi nila mag-asawa na naging instrumento si Robin Padilla para makapagpasa ng isang batas. Hindi Inako nyo Nagyabang kayo Tapos ngayon masusukol kayo. Kasalanan pa ng taong bayan na nakarinig sa mga sinabi nyo. Na kami pa ngayon ang walang common sense. Na kami pa ngayon ang nagliteral sa mga salita ninyo. Yan. Isa na namang muka ng mga DDS. Pero pareho din ng hulma nila Season. Iba yung sinabi nung una, tapos kapag nagkahulihan na, at nagkabukuhan na, at nagkaipitan na, iba na yung after statement nila. So ngayon, ang ibig sabihin na ni Mariel Padilla, hindi po si Robin Padilla ang nagpasa ng batas. Pero, siya po ay naging instrumento para maipasa yung batas. Pero hindi ba? Magkaiba yung unang statement nyo, Robin and Mariel, sa statement nyo ngayon. Iba yung sinabi nung dati, iba yung sinasabi ngayon. Tapos kasalanan ng taong bayan. And in first place, nako, sobrang drama naman na to, Pia Cayetano. Ikaw na nga ang tinaguriang best actress ng Senado At nakita ng tao yung meltdown mo. Tandaan mo, after nung under attack ng Senado, nagdrama ka dyan sa Senado at sinabi mo na ilang taon ko kayong kaibigan, 10, 20 years, di wala man lang nang-amista sa inyo sa amin. Tapos kayo sasabihin mo kay Senator Rocky Tulfo na huwag siya magdadrama. Pakinggan nga natin tong statement ni Pia Cayetano. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Oh, hindi ba? Hindi ba kinikilabutan si Pia Cayetano? O talagang malapit ng bumigay itong si Pia? Dahil nakikita natin yung signs Siya ang nagdadrama, hindi si Rocky Tulfo. Tapos the nerve na sabihin niyang hindi daw sila ganun sa Senado, nagdadrama-drama. So, sinokla tuloy siya ni Senator Rocky. Dapat yata tumingin sila sa salamin. Dahil sino ba sa kanila ang nagdadrama? Ulitin natin panoorin ulit yung drama ni Senator Pia Cayetano. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. O hindi ba? Nakakapangilabot para marinig natin kay Pia Cayetano na sermonan niya ang kapwa niya senador at sabihin, huwag daw magdrama-drama dyan sa hostage na yan. Kasi nga parang ang pinupunto yata ni Senator Rocky Tulfo ay hinostage ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Lalo na po yung time na si Alan Peter pa yung Senate President at kung ano-anong mga gimmick ang ginawa nila to the point na hindi sila pumapasok ng mga Duterte senators. Eh di maraming nabinbin. Eh di pa parang hinostage niya nila ang Senado. So ang drama na naman itong ate ni Alan Cayetano.
na pwede naman daw siyang kausapin ni Senator Rafi kung meron siyang gustong iparating sa kanyang kapatid. Hindi daw kailangan na magdrama-drama pa. O, di sabog ka ngayon kay Senator Rafi at sa buong Pilipinas. Dahil lahat tayo nasaksihan natin itong pagdadrama at ang meltdown ni Senator Pia Cayetano nung nanghihingi siya sa kanyang mga kapwa-senador na sana naman daw ay siya ay kamustahin. So sige, kamustahin natin. Kamusta na po ang drama ninyo, Senator Pia Cayetano? Sino nga sa inyong dalawa ni Senator Rafi ang nagdadrama? So ano sa tingin ninyo? Kailangan na bang magpatingin ni Pia Cayetano sa isang anumang tawag doon, psychiatrist o kung ano man? So kung maghahanap tayo ng best actress sa tatlong napanood natin, yung pagtatanggol ni Attorney Season kay Attorney Misleading, yung common sense pa-effect ni Mariel Padilla na niliteral daw yung kanyang statement, o itong pagdadrama ni Senator Pia Cayetano, hands down, the winner will always be Pia Cayetano. Wala pang makakatap doon sa kanyang ginawang pagdadrama. So, nakita na po natin, iba-ibang muka ng mga DDS ngayong impeachment ni Sara Duterte, pero iisa lang ang kanilang gustong ipahiwatig, ang linlangin ang taong bayan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.